Hapon mga boss, may gagawin tayong amplifier 302. Yan, 302B. Okay naman ang tunog niya. Yan. Kaya lang ang problema ito. Pag pinihit yung mga yan, namatay ang relay. Namamatay pag nakakabit yung microphone, tapos magkaralgal na itong namamatay. Try natin dito sa kabila. Malakas yung feedback na So kausapin ko muna yung may-ari at saka wala pa tong naka-sale pa. Ay, yung natin sumapit. Naka-sale pa siya. Ayan silaw naka warranty sale pa yan. Pero bubuksan na natin para kung mabuksan mukhang okay pa naman mga boss, kasi testing natin, tumutunog naman kabilaan. Pero may napansin lang ako dito na dapat na nating may mga kalawang na, ayan. Tapos ito, ayan, kalawang na. Mga kailangan siguro kalasin natin, tapos linisan na lang natin yung mga kinalawang. Meron din tayo ditong napansin, ayan. So siguro kakalasin tong mainboard, tapos papalitan yung mga ilang pyesa na kinalawang, mga potentiometer. Yun siguro gagawin natin. Pero chinat ko na yung may-ari, antayin ko yung reply. Okay mga boss, so nag-usap na kami ni customer, wag na daw lagyan ng bluetooth, i-repair ko na lang. Kumbaga matagal kasi itong hindi nagamit, may kunting kinalawang, double check na lang natin yan. Papalitan natin yung mga kinalawang, tapos okay na to. Then potentiometer mga boss, ito yung mga pyesa na pinalitan. Dito, tapos itong dalawa na dito wala, nilinis ko lang yan. Ito ng capacitor, diode. Yan, chinik ko yung mga transistor, okay pa naman. So tapos na tayo dito. Punta naman tayo doon sa mainboard. Kalasin ko na muna yun. Yung mainboard, yung front panel pala. Yung mga boss, mga capacitor din na yan ceramic yung mga paa nila pinagkakalawang. So hindi pa masyado maganda yung naagapan natin, kasi mga hawa yan pag hindi napalitan. Sabi ng may-ari kasi na stock lang to ng matagal, hindi ginagamit. Yun lang ang gagawin dito. Potentiometer yan, tas yung mga kinalawang na capacitor. Yung switch para sa loudness palitan na rin natin, kasi parang hindi na rin gumagana. Mga boss, ito na yung mga pyesa na pinalitan. Hindi na natin i-detalye isa-isa. At saka sa mga naghahanap ng spoon feeding, pass ako dyan mga boss. Hanap na lang kayo sa ibang vlogger, marami yan. Alam ko yung iba na yung iba frustration, tama ba yung pagsabing? Yung iba na po-prostrate or nababanas, naasar kasi minsan in-expect nila na spoon feed yung gagawin natin video, tapos puro cut na. Yung iba kaya napipikon. Kaya lang yung iba hindi naman talaga nanonood ng mabuti, hindi pinapakinggan yung sinasabi ko. Kung medyo maganda yung critical thinking, madali lang ma-pick up. Halimbawa pag sinabi ko ito mga kinalawang na pyesa, yan 33, ito yung mga bagong pinalit, pick up na agad. Pero yung iba na sobra-sobra sa pagka-spoon feed yung hinahanap, siguro ang gusto nila yung tatanggalin mo pa yung pyesa, papakita mo pa paghinang. So hindi nila ma-differentiate kung nagpalit ba ng bago o hindi. Pareho sa potentiometer, siguro gusto nila yung meron din naman akong video na ganon. Pero itong mga panahon na to, hindi na ako nagbibideo ng ganon, kasi marami na ako. Pero parang time to time, kung medyo kaya ng oras, nagbibideo din tayo. Pero hindi lahat ng video ko ay spoon feed. Yun, papaliwanag lang natin. Halimbawa, nagpalit tayo ng switch, makikita nyo naman na yung lumang switch andito,
Ayan, oh, parang spoon feed na rin yan. So okay na to. Yan. Okay. So ikakabit na lang dyan, malinis na yung ano, subok na lang. Ito na. Nagawa ko na. Actually mga boss, may ano to, may trouble to na ngayon ko lang natuklasan. Kumbaga, sa tinagal-tagal ko na nagre-repair ng integrated amplifier, meron pa rin akong bagong natuklasan. Nakakalungkot lang kasi hindi ko nagawa ng video kasi ni-rush ko na. Pero next time pag may ma-encounter tayo na same trouble, alam ko na ang gagawin. Gagawa natin ng step by step tutorial. Sa ngayon, anong problema niya mga boss na no? Ang naging problema nito, naka-off na yung volume, mayroong hissing sounds. Natapos ko nang palitan ng mga potentiometer switch. Yan, bagong palit lahat. Pero nung pinagana ko, may hissing sounds lalo na pag ano. Ang problema niya sa mic section. May piyesa doon na kailangan palitan o kailangan ilagay para mawala yung hissing sounds. Naiano ko na kasi, too late na nung naalala ko na kailangan ko palang i-vlog. Minsan may ganun eh. May mga trouble na maganda sana pang content. Kaya lang nagmamadali tayo na ano na naputol na. Naalala ko nung nagawa na. So pangit naman kung kakalasin ko pa uli at saka i-demo ko sa inyo. Parang ano, na-assemble ko na. So next time, paalala nyo, pag naalala ko, gagawa tayo ng full video nun. So sa ngayon okay na siya. Tapos yung speaker natin, ayun yan. Chat ko na yung may-ari. Hanggang dito na lang tayo mga boss.